Magandang gabi. Ano ba talaga ang totoong dahilan bakit magre-resign si Senator Panfilo Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee na yang siyang kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga kinasasangkutan ni Martin Romualdez, ni Elizalde Co at saka ni BBM siyempre at mga congressmen at mga senators din sa flood control projects anomaly. Matindi, 1 trillion po talagang involved kasi 1 trillion pesos. So because of that, ay mukhang mahirap sa pwesto ni Lacson. Nakikita ko ang totoong dahilan na hindi niya kaya. Hindi, alam mo hindi niya kaya. Kasi tama naman yung sinabi ni ako din, ganon din ang tingin sa ibang mga vlogger. Tingin ko, ganon din ang tingin ko. Ano na brutal na pagkasabi, bayad na po si Lacson at ayaw niya na mapapahiya siya kung ipagpatuloy niya, hindi niya kaya pala tindigan yung kung paano na binayaran siya na haharangin nilang investigasyon laban kay Romualdez. Maaring ang game plan po nila ay si Elizalde Co ang ididiin. Doon na sa kanya titigil ang lahat ng investigasyon. Kumbaga sa Amerikano na salita, the buck stops at Saldico. Ganun lang gusto gagawin nila. Pagkatapos, they thought all the while na with that, may sasalba nila ngayon si Romualdez at si Romualdez para mahiwalay kay Saldico. Naalala mo, nag-resign din siya pagka-speaker at ang ginawang dahilan dahil ayaw umuwi ni Saldico. So, pagtagpi mo yan. Pagkatapos, anong una, na si Marcoleta pa yung may hawak ng Blue Ribbon Committee na mas gusto ko babalik sa kanya ay yung unang araw wala pang kukunti lang yung mga kontraktor na dumalo. Pangalawang araw, September 8, dumalo yung isang kontraktor na si mag-asawang Diskaya. So, ang nangyari sa pagdalo nila, pinangalanan nila ng mga binibigyan na pera kasama si Saldico at saka si Romualdez. So with that, nagpaalam habang tinatanong si Diskaya, habang pinapabasa ni Marcoleta kay Diskaya yung mga pangalan kung sino mga sakop, ay tinawagan ata si Risa Hontiveros. Nagpaalam siya kay Speaker, kay Chairman Marcoleta, na aalis daw siya, akit daw siya. Yun na yun, nagkudita na sila kay gan. Ibig sabihin si Risa Hontiveros po ay kakutsaba ni Romualdez. Ngayon, yung pag-akit niya yun kasi gusto nila agawin mula kay Marcoleta ang Blue Ribbon Committee chairmanship. So ngayon, ang pinagkaisahan na total si Lacson ang nag-privilege speech. Ang galing naman ang privilege speech niya. So, he was the most well-placed person to head the Blue Ribbon Committee. So, kaya, nung pag-akit na ni Risa, ibig sabihin si Risa ay kasabwat. Kasabwat sa kanilang attempt, kanilang pagpursigi na alisin si Romualdez sa problema sa pamamagitan ng pagdiin lamang kay Saldico. Natandaan niyo nung nagsasalita si Curly Diskaya tsaka si Sara Diskaya kung sino mga taong binigyan ng pera, biglang nagpaalam, sabi ni Mr. Chair, di ba, Mr. Chair, paalam muna ako, akit muna ako sa taas, tapos babalik ako mamaya, gusto ko tatanungin. Yun para nagbuto-butuhan na sila. Nag-usap sila na ikudita nila, kinuha nila kay Chis Escudero ang pagka-presidente. At saka pala, kung bakit naglaro-laro ang mga senador, lahat pala sila ay guilty na merong insertion. So ang senador lang na walang insertion yan, alam mo sino? Si Marcoleta, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, yung mga bagong senador. Sino pang isang bagong senador? Wala na ako nakita ng ibang bagong senador na bumalik.
Oh, yun, tatlo lang. O, tingnan natin from the top to bottom. So, si Bungo po at saka si Bato, meron silang insertion. Tapos, si Kwan, walang insertion si pang-apat, si Erwin Tolpo. Pero may insertion din siya doon sa panahon siya sa Kongreso. So, apat sila po na senador ang walang insertion. At ang isa pang walang insertion dyan na nasama sa 19th Congress ay si Sani Edgardo Angara Jr. Na kasi tinanggap niya ang appointment bilang Secretary ng Department of Education. So, hindi na siya napasama sa deliberation ng budget kahit siya pa yung chairman ng ng Committee on Finance. So, because of that, apat lang sila ang hindi nakasama sa 19th Congress. Nasa 19th Congress na ang nasa kwintada ko po ay 16 sila. 16. Banggitin ko ito na po ang final listing ko sa mga 19th Congress. Ang mga ito 16 Sa 19th Congress na paggawa ng budget, ang kay Risa Hontiveros po ay 3 billion ang insertion. Kay Lito Lapid po ay 4 billion. Kay Mig Zubiri po ay 2.09 billion. Kay Cynthia Villar ay 4.367 billion. Kay Chis Escudero, 6.3 billion. Kay Coco Pimentel, 3.78 billion. Kay Bongo, 3.6 billion. Kay Nancy Binay, 4.2 billion. Kay Pia Cayetano, 4.1 billion. Kay Rafi Tolpo, 5.1 billion. Kay Grace po, pinakamalaki, 11 billion. Kay Amy, 5.9 billion. Kay Mark Villar, 3.6 billion. Kay Gatchalian, 3.7 billion. Kay GBRC to, 3.8 billion. Ang wala rin dito yung nabanggit kay Rapitol. Hindi si Rapitol po. Si Alan Peter Cayetano, hindi nabanggit. So, nevertheless, lahat po sila may insertion. So, kung lahat sila may insertion at inalis nila si Marcoleta, so, ang kinakabahan nito sa outside the group, kasi ang grupo ni Marcoleta, yung mga Duterte allied senators. So, hindi sila natatakot kahit na mabanggit pang pangalan nila sa insertion. Pero yung iba, lalo na si Risa, ang natatakot talaga. Kasi ang kanyang tinatayuan at pinakunwari sa publiko ay wala siyang insertion. At ang tingin sa kanya ay siya ay inosente, siya ay anghel. So, yun pala, mayroon siyang insertion. Kaya yun ang dahilan kung bakit kumampi siya sa grupo ni Tito Soto at ni Lacson na tanggalin si Chis Escudero. Kasi magugulat sila, mayayari sila kung nagsasalita na po si Marcoleta. Kaya pinasalita, hindi nila makontrol si Marcoleta eh. Kasi si Marcoleta, hindi naman nila alam ni Marcoleta kung ano meron sila na nangyari nung nakaraang kongreso. Kaya, nung nagsasalita si Diskaya, ayun, nagpaalam na si Risa Hontiveros. So, lahat sila, pumalit si Lacson. Ngayon, ito naman si Lacson, nung nandun na siya, sinorpresa siya ni Marcoleta ng isang testigo na sorpresa. Si Marine Sergeant Orly Regala Gotesa na sinalaysay ang detalye kung paano siya tumanggap ng mga mali-maletang pera na may laman 48 million bawat maleta at ihahatid sa isa pang bahay ni Saldico at bago ibigay, ihatid sa bahay ni Romualdez. O para makita natin ng epekto, yung impact nito. Klarong-klaro. Ito lang mga klarong-klarong sinabi ni Gutesa. Siya po isang marine, mataas ang uri ng integrity ng mga marines. So, sinabi niya na kada linggo 3 beses maghatid, minimum, sa bahay ni Saldico
Dinitalye niya saan ang bahay ni Saldico. Number 28, Ladybug Street. Dragonfly, corner Dragonfly. At ang bahay din, pag tiningnan mo sa Google Earth, yan po ay clubhouse. Ibig sabihin, ang clubhouse ay ang pag-aari ni Saldico. Ang clubhouse din sa Forbes Park. So next, pagkatapos niya, asakan sa Valle Verde. So pagkatapos na matanggap nila yung mga basura ng pera, tawag niya basura sa pera, ay ihahatid doon sa bahay ni Saldico doon sa Shangri-La sa loob ng Bonifacio Global Center sa BGC. So doon, nakalagay doon sa 56th floor ang bahay niya, penthouse. Inatid doon ang mga pera. Tapos, kukunin, iwan ang ibang pera, ibang maleta, at dalhin ang ibang maleta doon sa bahay ni Romualdez. At klaro, detalyado pa kung saan ang bahay ni Romualdez. Unang bahay ni Romualdez na pinadalhan ay yung number 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. Tapos, pagkatapos diyan, ang kasunod na deliver na doon sa number 90, Nara Street, sa loob ng Forbes Park, Makati, na dating bahay pala yan ni Michael Yang na binili ni Tambaluslos. So, pagkatapos doon, ang kasunod na delivery nila, dinitalye pa ni Sergeant Coteza na doon naman sa Aguado Street, katabi ng Malacanang, katabi ng Office of the President na bahay din ni Romualdez. Na yung bahay na yan, diyan nagmi-meeting ng mga political meeting si Romualdez. Kagaya ng pag-isip na gagawin na magpapirma sila, babaguhin ang konstitusyon, doon sila nagmi-meeting. So, ang dami ng ginawa na attempt ni Romualdez, lagi na papalpak. So, ang mga kasama sa kanyang mga attempt, ang kanyang mga pamamaraan ay pamamagitan ng pundo na kontrolin niya na makuha niyang pundo naman ng Pilipinas at gagamitin niya na kanyang sariling pundo at ipinamimigay sa lahat ng congressman. Ganon po ang kanyang style. So, ngayon, sigurado ako na binigyan niyan si Lacson. Imposibleng hindi binigyan. Pati si kumpare ni Romualdez na si Soto, kasi nung time na nagkumpare sila, kinasal si Maine Mendoza at saka si Arjo Atayde noong July 28, 2023, hindi pa senador noon si Tito Soto. Kasi tumakbo ng isang vice president, talo siya. So ngayon, during that time, nagkumpare sila ni Romualdez at binigyan siya sigurado ni Romualdez ng pera. So nang binigyan siya ni Romualdez ng pera, natural, gagalang si Soto. At the same time, tutulay ngayon si Soto para naman kay Lacson. So, ganun po ang nangyari. Para sa kapakanan ng karamihang mga senador din yon, yung nangyari na kukunin kay Marcolita. Kasi si Marcolita antipatiko eh. Kahit kapwa niya senador, kahit kakampi niya sa kay Duterte side na mga senador, gaya, biro mo sabihin niya si Jinggoy eh. Kakampi niya si Jinggoy, mga Duterte senators. Oh, safe ka na. Eh di ba? Kahit pati mga kakampin lang iba. Pero yung iba, na akala mo mga malinis, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo, magkano bang kay Rapi Tulfo? 5.1 billion. Si Erwin Tulfo, yan lang wala dyan. Tapos, sino pang iba? Si Bongo, tumatahimik lang, meron 3.6 billion. Si Bato, tahimik-tahimik lang. Meron din siya. Ano bang si Bato? Hindi ko nilista dito kay Bato O walang lista kay Bato, pero meron din siya. Hindi ko nilista kay Bato at saka kay Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, ang pagpalit, hindi actually, ang target hindi yung Senate presidency. Ang target sinong hawak ng Blue Ribbon Committee. So nung nakuha na nila, ngayon, naisahan naman sila ni Marcolita na nagtumistigo yung Marine Sergeant at ayaw magpa-handle sa Witness Protection Program kasi kaya niya depensan at kasama niya ng yung mga Marine Sergeants din, na retired Marine Sergeants, ay yun ang nagagwardya sa kanya. So, hindi nila kailangan ng tinatawag na witness protection. So, yan ang problema sila ngayon kasi hindi nagpaswito, hindi nagpa-handle si Sergeant Coteza kay Remulla. So, yan ang kinakabahan nila. Kaya, napansin ninyo, dahil hindi makontrol, may lalabas pa raw pala talaga na iba pang Marines officer. At lalabas pa nga yung mga police officer na mga soft officers
na kasama ni Gutesa na nag-service kay Saldi de Loyola, nagbitbit ng pera, Saldi de Loyola, sa mali, kaibigan ko yun. Kay Saldi ko, papunta kay, kay Romualdez. So, mabibisto na sila. Itong ang susi dyan, kumbaga, what changed everything, itong si Sergeant Gutesa. Kaya nagkaganon-ganon na pending ang hearing. So napansin mo, pinakahuling hearing pa lang ng Blue Ribbon ay yung hearing pa lamang na kung saan si Gutesa ay dumalo. Hanggang ngayon, wala pang nangyari. Okay? So ibig sabihin, ito si Soto, konfirmado na to na tao ni Romualdez. At saka nadali din si Lacson. At saka mind you, si Lacson po ay mahina ang integridad pagdating sa reputation for honesty. Unang-una, may involved siya sa Kuratong Baliling na tinuturo siya na isa nag-utos na patayin ang lahat ng mga nakapusas na mga kasapi ng Kuratong Baliling doon sa loob ng van, doon sa Commonwealth Avenue, pagbaba lamang ng flyover. Ngayon, ay hindi naman flyover kasi kaya parang flyover, akyat. So ngayon, ang i-connect mo na ngayon at the same time, nagpapalabas si Attorney Mike Operario kung anong totoong nangyari sa Kuratong Baliling. At na-settle ito, na-dismiss ang kaso sapagkat ang mga main witnesses na si Sergeant Eduardo de los Reyes at saka si Sergeant Corazon de la Cruz ay nagpa-Amerika. Binigyan niya sila ng pera para magpa-Amerika. Ang nagbigay ata ng pera din si ERAP. So, umalis na. Kaya, si ERAP ang presidente, inapoint niya na ngayon si Lacson na PNP chief. So, gano'n ang nangyari. Gano'n ang kwento. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na ang nangyari na binigyan na talaga ng pera ni Romualdez si Lacson. Tapos, tingnan nyo, pagkatapos na nanumpa si Gutesa, pinalabas kagad nila na yung notary public ay peke daw ang pirma. Imposible naman. So, sino may gawa nun? Di yung grupo ni Romualdez. Binayaran nila o tinakot nila yung abogada, si Attorney Pichiros Espera. Bakit? Kasi empleyado pala daw ata ng BGMP, so tatanggalin siya sa BGMP kung hindi niya i-disown yung pirma. Ang problema, lumabas ang maraming mga ebidensya na ang unang lumabas yan si Attorney Romy Macalental. Si Attorney Romy Macalental ay nag-file ng motion sa Supreme Court nung nakita niya yung notaryo kay Gutesa ay pareho ding abogado na nagnotaryo sa verification ng mga kapitan ng barangay na kumontra sa kanya. So, nag-file ng motion si Macalental kasi parehas ang pirma doon sa mga sagot ng mga farmers sa kaso sa Supreme Court laban kay Attorney Macalental. Ang issue doon yung barangay at saka iski election. So ngayon, pangalawang ebidensya, lumabas pa ang ebidensya na yung kontrata na construction na pinirmahan naman ni Mark T. Lapid, isang manumalya naman na tao to, anak ni Lito Lapid, na pinirmahan ang kontrata may petsa April 28, 2025 para sa kontrata ni Miss Lagman sa Santiago, Isabela, ay ang notaryo ni Espera doon, parehas din ang perma kasi perma kay Gutesa. So, ibig sabihin, wala na sila, lumabas na sila na wala silang depensa. Dahil walang depensa, the only way is to stop the Blue Ribbon Committee investigation. At syempre, control naman ni Tambaloslos ang House of Representatives na Infracom, pinatigil na rin yun. So wala na, kaya the only way to prevent the anger of the people from rising para ikudita si people power si Bongbong Marcos ay stop the investigation. Kasi ito lamang ang pinanood ng mga tao. Tapos, ang ginagawa nila, sinikreto nila yung may parallel investigation na ginagawa ng ICI, Independent Committee for Infrastructure. Pero dapat ang title niyan, ang pangalan niya, Independent Committee, Independent Confidential Investigation. Kasi ayaw nila i-live stream.
So, nakita nyo na ang lahat. Ibig sabihin, ano ito yung tawag crisis solution. So, sa crisis sila, matutumba, may danger na mag-people power na tanggalin si Bongbong Marcos. Para ma-ibsan yan, kailangan mag-retire umalis si Lacson pagka-chairman ng Blue Ribbon, at least masave pa niya sarili niya. Sabihin niya, may integridad pa rin siya. Hindi siya nagpagamit kasi nga umalis siya. Pero ang dinahilan niya ay diskumpiyado na, wala nang tiwala sa kanyang kapwa niya senador. Siyempre naman, alam naman niya kapwa senador, binisto niya kasi lahat ng senador ng 19th Congress ay merong insertion. Kasama si Risa Hontiveros. Kaya, malamang, siyempre ayaw naman ng kapwa senador na bisto tuloy si Risa Hontiveros, galit na galit kay Anthony Taberna. So, pag ngayon, ang analysis mo niyan, kapag si Anthony Taberna nagpalabas, may basbas yan ni Lisa Araneta Marcos. So, ibig sabihin, talagang may diskarte dyan. Ano makukuha na kung masisira si Risa Hontiveros? Ang una makukuha nila ay matatanggal ng isang kalaban. Pangalawang kalaban na si Sara Duterte. So, sino naman patatakbuhin nila? Hindi natin alam kung sino patakbuhin ng mga Marcoside. Si Tambaluslos? O yun, pwede mangyari ang gano'n. Pero iyan na nga po, nakita mo yan, kapag natandaan nyo yung galaw na si Anthony Taberna ang nag-interview kay Bongbong Marcos nung una, lahat ng ginagalaw para kay Vic, naalala ko kay Attorney Vic Rodriguez, bago siya tinanggal bilang executive secretary, pinadaan mo na yung banat kay Anthony Taberna. So, ibig sabihin, kapag si Anthony Taberna ang bumanat, galing kay Lisa Marcos yun. Noong binanata naman ni Anthony Taberna si Maharlika Buljakera, ay ginasuhan ng libel ay si Lisa Araneta rin ang sa likod. So, ibig sabihin, yung galaw na yun ni Anthony Taberna ay may ibig sabihin na may target silang gagawin. Ano kaya ang target nila kay Risa Araneta Marcos? Ngayon kasi hindi naman papagamit. Ang problema naman ito ni Ping Lacson ay nahimasmasan niya kasi mayroon pa siyang future sa politika. Pwede siyang tumakbong presidente sa 2028 kung gustuhin niya. Talagang may balak siya. So ngayon, sila ni baka magpalitan sila ni magpipilitan sila ni sino to? Ni Soto. Tatakbo siyang presidente. Siya naman talaga tumakbong presidente dati. So tatakbong presidente yan sa sunod. Yan ang target ni Soto, ni Ping Lacson. Para hindi siya masisira sa publiko, ay kunwari, atras na siya. So, itatanggi niya lang yan kahit sino may magsabi na nakatanggap siya ng pera kay Romualdez. Pero ang mission niya talaga dyan kung bakit inagaw yan ay para harangan ang mga testigo na magsalita papunta kay Elizalde Co, papunta kay Romualdez, at eventually papunta kay BBM. So, ito, balikan natin. Ang pinaka-importanting testimonya ni Sergeant Orly Gutesa na isang tubong ay pinanganak sa bayan ng Sariaya, Quezon Province. Tinanggal na ba yung lady lawyer sa BG Management? Nag-notarize sa document? Ay, nako. So, ibig sabihin, sila na yun. Magagalaw nila ni galaw nila ni John Vic Remulla. Kasi taga BGM, pwede nang tanggalin. So anyway, what happens with this Marine Sergeant Orly Gutesa, ang dinitalye niya ay itong napakasakit na tama masakit ang tama kay Romualdez, kay Eric Yap, at saka kay Elizalde Co. Ang testimonya po ni Gutesa, kung madugtungan pa yun ng group chat nila, at saka isa pang madugtungan yun ng isa pang kasama niyang Marines, nako, proof beyond reasonable doubt na po yan. Kasi personal niya nakita. Saka detalyado pagkwento. Ngayon, ang sinabi niya, nandun siya, kasi servisyo nilang, dumating ito si Congressman Eric Yap ng Benguet Province. So, ngayon, dumating, naghatid ng 46 na malita. At ang laman
Kita pa niya ng binilang ni John Paul Estrada na tauhan ni Elizalde Co at saka si Mark Tikyas ata yun. So, binibilang nilang pera na tinanggap mula kay Eric Yap. So, ibig sabihin, positive na pera talagang laman. Wala nang duda. So, kung positive ng pera ang laman, anong kasunod na patunayan natin? Dahil tinanggap kay Elizalde Co, positive na si Elizalde Co ang nagtanggap. At saka positive din na identified na si Eric Yap ang nag-deliver. So, positive lahat. Ang kanang uri ng ebidensya po ay as a trial lawyer. Proof beyond reasonable doubt na po yan. So ngayon, ang paghatid pa nila, yung pagbilang nila, 46 na malita, ay hinatid kasama siya sa paghatid. Mula sa bahay, binanggit pa niya kung anong detalye ng bahay ni Elizalde Co. So, positive. Ibig sabihin, matapakataas ng uri ng kanyang testimonya. Tapos, hinatid pa nila doon sa in-identify pa niyang address number 28, Ladybug Street, corner, Dragonfly. Pag tinignan mo sa Google Earth, ang Dragonfly, yung address na yan ay, yun pala ay napakalaki na clubhouse ng Valle Verde 6. So anyway, kinlaro, dinetalye na rin ang paghatid ng pera na doon sa Shangri-La Building, diyan sa BGC at sa 56th floor, sinabi niya, doon yung bahay ni Elizalde Co. Inakyat ang lahat ng 46 na malita. Pagkatapos, ibinalik nila ang 35. Ibig sabihin, 35 ang 11 share ni Elizalde Co. Sa tingin ko, may ka-share pa din si Elizalde Co. Tapos, ang ibibigay naman, hinatid kay Romualdez ay 35 na malita. 1.5 billion pesos ang equivalent nun. So ngayon, sino yun? Sa malaki. Ibig sabihin nun, yun na yun, doon na kukuha. Kung 35 yun, at kukunin ng 15, ang matira, 20 na malita. Ibibigay ngayon kay Bongbong Marcos yung 20 na malita. Ganon po yun. Ang madidiscover natin kung nagpapatuloy sa Aguado. Salamat po, Conchita. Pag nagpatuloy ang investigasyon, hindi na mapigilan. Kasi itong mga Marines na mga nagtumistigo ay lumalaban. Hindi sila natatakot. Kaya hindi sila nagpa-under sa Witness Protection Program na utusan lamang ni Boying Rimulya. So, ito na ngayon ang pinaka-problema nila. So, kita nyo na? So, ang rason? Kita nyo lang noong rason na mag-resign si Lacson pagka Blue Ribbon Committee? So, iyan po yan. Okay? Sabi ni Jim H. Align na daw ang utak ko sa DDS. Ano pang sabihin? Totoo naman yun. Kung nagsasabi lang ako totoo, DDS na kagad. Kagago sa'yo. sorry. Jim H. Wala kayong kwenta, wala kayong lohika. Ibig sabihin, kung sa ganitong issue na to na nagnakaw na, kampihan mo pa si BBM. Kampihan pa si Romualdez. Ano kayo saan kami mga pinklawan? Saan ko makampi kay BBM? Nako. Cassandra DC, last year ang testimony ni Marine Orly, 46 malita, cold cast. What the heck? Tamimi na rin kayo. Tapos tanga na tayong lahat. Kung hindi yan, natin i-question yan. Jim H. Huwag mo ulukin ng Marines. Ay, ikaw no, Jim H. Sino ka ba para magsabi ganun? Wala ka naman katibayan na sa iba. Nakitang-kita na natin sa lahat ng ating mata at saka taingan natin, narinig natin ang lahat ng mga sinabi niya. Yun ang resibo, si Gusita, si pahingi ka resibo, Jim H. Ano ka, troll ka ni Romualdez, no? O troll ka ng mga pinklawan na kumakampi kay BBM? Conchita si, maliwanag ang hatian, tatlong isda, Ko, Romualdez, Bongbong, talagang maliwanag na maliwanag. Maher Sente, isa lang yan. Ibig sabihin, Sir Dr. Toto, pinagsasabi, pag nagsasabi na Toto, DDS, agad kasi relatives ng DDS ay always totoo. Totoo lang. Mas marami sa mga DDS sa mga kan. Huwag niyong i-claim na kayo lang taong bayan, Ang mga DDS, taong bayan din yan.
Stella Carpio, mabagsik ng virus ang tumama sa Pilipinas. Ang tawag sa virus ay Marcus Romualdez Araneta virus, masahol pa sa COVID. Conchita C, maraming tao din na nag-iisip, nag-comment ng comment. Wala naman sa logic mga comment ninyo. Ayusin yung comment ninyo. SN, you're a smart person, engineer attorney, kaya galit sila kung hindi sila ang kakampihan mo, kaya better i-bust na ka na lang. Ganun man talaga. Paano ko kakampihan kayo lahat na lagi mga kinakampihan ng mga pinklawan? Si BBM na kawatan, si Romualdez na kawatan, o si Elizalde ko na kawatan. Tingnan niyo si Trillanes ninyo, hindi bumabanat kay Romualdez, hindi bumabanat kay Saldico, hindi bumabanat kay BBM. Ang gagawin niya, ang nag-umpisa daw si Duterte, pero magkwento ganun. Tangina niya. Sinong kaya hindi nanalo sa Caloocan eh. Conchita C, maliwanag ang hatian, okay? Jimmy C, ayan ka naman Jimmy C. Nagtanong ko pa resibo, kita mo na, narinig mo na nga si Gutesa nagsalita eh. Maghanap ka pa ng resibo na yon. Cassandra DC, please support Congress Kiko. Mabuti pa, sumunod na kayo sa panawagan ni Kiko sa October 12. Kung maumpisa nila, pupunta po ako sa EDSA. JBC, magdala ako ng bag na puno ng sinaing na kamuti. At saka yun lang kamuti, kahit mga 10 araw na narali, may tubig lang, okay na yan. Cassandra DC, last show ang testimony na Marine, okay? So, JMHC, wala na align ang utak ng DDS. Susmi. Ikaw lang nagsabi, ikaw lang kumukontra. Ikaw lang, magpakamatay ka na lang, JMHC. Conchita at sa Aguado Squeezy, Gutesa, missing in action. Hindi po, nagsalita na mo mga kapwa niya, mga Marines, ay nandyan lang anytime at any given time at call to duty, lalabas sila. Conchita C, nag-collaborate kay Alcantara. Hindi naman, hindi mag-collaborate kay Alcantara. Anyway, tiwala naman ako sa mga pinagsalita ng mga bandang huli ng mga 3 engineer. So, Bibi Angkok, opo, news yan, natanggal yan, babaeng abogada, nag-notarize sa documents. Pagkatapos mag-deny, hindi siya pumirma. JMHC, hero, at tapos nagtago na. Wala ka talaga magagawa, JMHC. Buong pangalan mo, ilabas mo buong pangalan mo para makilala natin kung paano, para kung magbabanggit ka ng hindi totoo dyan, pwede ka makasuhan ng iba rito. Conchita C, naging way ni Lacson mag-resign, di niya kayang ibulgar, nasisira siya. Bergie Piquero, squeeze, click, at NPA makinig ka. Okay. Si Jimenez, 1060, Sergeant Orly Gutesa is our hero. A proud Marine. We salute you. Kaya nga hero kasi. Nagdeklara na nga si Marine Colonel, retired Marine Colonel Ariel Kerubin, Medal of Valor awardee. Tapos si Milen SG, kung sa Bisaya pa, patuga-tuga, why kaya? Di niya kayang utak ng abogado, wala niyang kakayahan utak ng pangtuta. Squeezy, DDS lang maniwala kay Gutesa. Ay, anong logic mo, Squeezy? Huwag ka magsalita, ganun nakakahiya. Jim Ince, papatawa. Ito na pag-isa, si Jim Ince, kakahiya talaga mga luhikan ninyo. Bergie Piquero, Lisa Tanas is advisor. Tama, si Lisa Tanas ang advisor dyan ng papaikot. Tapos Ana Santos, hi po sir, tamsak, dan po na skip ads. Okay, salamat po. Baby Angkok, tinanggi po yan ni Lady Lawyer sa BG Management. Nag-notarize ang problema niya, siya ngayon nagtitirahin. Glenn Ferrater, BBM was the biggest scam in the Philippine government history. Conchita, feeling safe si Lacson. Tama po. Conchita, hindi kaya ni Lacson. Conchita, hindi kaya. Tatakbo kasi presidente yan si Lacson sa 2028. Mind you, pustaan tayo. Abotski Valdez, baka ipaturo kay Gutesa yung mga bahay hindi imposible naman hindi may i-Google Earth mo nang kita ng bahay. Cassandra Daisy, hearing suspended sa Senado, legacy ni Lacson sa Soto. So, Mercado, Cathy, Dr. Toto Kausing, good evening and stay healthy. Yes po, Cassandra Daisy, Hero Marine Early at lahat ng Marines.
please save us. Dahil utang si Marcos bilang military officer po kayo, Marine Sergeant Gutesa, kayo may obligasyon na isalba niyo mga tao. Isalba niyo yung tao sa mga corruption. Romualdez, inabangan tayo, siya gutom na disinting buhay. So baby angkok, totoo po lahat disclose, Marine Sergeant Orly Gutesa, hindi siya pumayag kay DOJ Secretary Remulla, protected siya ng mga Marine Group. So, Cassandra Daisy, nag-escapo na rin si Lacson. Noon, may kaso siya, bumalik na lang siya nung iba na ang presidente. Si Raul Rivera, sabit kasi si Soto na kumpare ni Martin Vance of thieves protecting each other. Yan na nga, masasabi si Kwan na binigyan siya kumpare siya ni Romualdez Marino, kaya pala bumabaha sa Batangas na saan si Jinky Luistro. Oh, walang ayuda kung wala si Martin Romualdez, kung wala si Speaker Romualdez. Narinig niyo yung speech na yun ni Jinky Luistro, nakakahiya ka talaga, Ma'am Jinky. Sobrang nakakahiya ka talaga. Ewan ko kung ipapagmabayabang ka pa ba ng mga second district ng Batangas. Ikaw ang nagdala, nagbitbit ng isa sa pangalan na masama para sa Batanggenyo. Isa pa dyan si Edwin Garjula, na kurakot numero 1. Mother Vicente, Sir Dr. Toto, isa kang tunay na makabayan. Ang galing ng observation mo po. Saludo sa iyo. Salamat po. Apolinario Sabino Sr. Talagang wala na tong Lacson na talo na ito at Soto. So, Raul Rivera, duwag si Ping, walang prinsipyo sa truth as usual. Siya ang trapong politiko na nagpapatuta kung sino nakaupo to pursue his own interest. Sobrang hypocrite, gaya ni Soto. Di naman natuloy Blue Ribbon. Grabe. Ay, may balik yan. Ping Lacson, hindi ka naman nanalo tuloy sa eleksyon kasi alam ko tatakbong presidente. Si Kevin John, people's power need natin ngayon po para bumaba ng mga ulo na lahat po. Pag may people power tayo mula presidente, vice president, senators, at mga congressmen, tanggalin natin. Iiwan lang natin ang Supreme Court para sila muna, ang Chief Justice muna mangulo pansamantala. Para habang gumagawa ng bagong konstitusyon, yung Chief Justice muna. Julito Paloma, nagmamalinis pala si Risa, ang laki rin pala ang insertion niya. Halos lahat ng senador. 700 million po sa 3 billion na project niya ang kanyang insertion para sa flood control. Tapos si Vicente Tordesillas, kung ganoon, hanga ka kay Marcolita. Yes, mas hanga ako kay Marcolita. Yan ang prangkang usapan, reality. Denby Olacion, good evening, Sir Toto. Imordibal, good evening po, Engineer Toto. Walang vlog mo, walang vlog mo na hindi ko nalapasan. Napanood ko po. Sasaktan na ako mga balita sa Senado. Salamat po, Imor. Cassandra Daisy, BP Sara ay tanging makabawi sa mga nakaw at nakawi at mananakawin pa ng Marcos, Romualdez at mga Alipores kasama ng mga Pinklawan. Julito Paloma, maayong gabi sa imo, Dr. Engineer. Marino, maayong gabi. Tapos Cassandra Daisy, attorney, Pinklawan ako until this year na realize ko na tagal na mga Pinklawan pero hindi pa nabawi ang hati, ang mga nakaw ng mga kalahati ng mga nakaw ng mga Marcos hindi pa rin nabawi. Kasi kumakampi sila eh. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. NGP, wala na rin pala Toto Kausing. May pinaparinigan ka na rin pala. Hay nako, bakit hindi ko kakampi ang ganito? Ano bang tingin mo dito? Hindi ka kakampi kay Gutesa? NGP, di ibig sabihin isa ka rin kasama kayo ni Jim HA, na mga troll kayo ni BBM at saka kung sino man mga Pinklawan na kumakampi na kay BBM. Larry Bacabak, the other side of the moon. Cassandra DC, basta luminya kay Risa sa mga Marcos, magnanakaw ka na rin. Yan ang pananiwala namin. O yan. Larry Bukubok, Rodrick Kabutihan, the best ka sir. Rodrick Kabutihan, sino pa? Okay, so yan po ang ating sinasabi, katotohanan lamang po.
Kung hindi nyo ma-recognize ang katotohanan mula sa bunganga ni Gutesa, ay aywan ko na lang kung ang Pilipino pa ba kayo tawagin. Sino pag iba? Renato Oracion, Sir Toto, mabuhay ka. Pagtama, ipaglaban. Tapos Abisja, paano yan sir? Toto, sana lumabas ang taong bayan kasi hindi na bababa si BBM. Tingnan na lang natin, si Maher Senti, walang monopoly sa truth narrative sir. Dr. Toto, magaling ang observation niyo po. Logical ang rason at reasonably po. Salamat naman po, na-appreciate niyo po. Cassandra Daisy, Squishy, Kiko Meow is ay Gen Z. They are more creative kaysa sa mga retirees. Conchita si, tama si Kiko B. Squishy, kinagat ni Trillanes si Digong. Mahirsente, may counter-protest na po, admin sir. Dr. Toto, sa November 30 daw po. Hindi, November 30, ako rin na nanawagan yun eh. Para sa ating laban sa mga anti-flood control. Cardo sa bukid, mahirap tanggapin sa mga loyalista kasi kumikita sila kanilang troll. O siyempre kumikita sila dyan. Pagbigyan na lang natin si Jimitsi. Okay, Salonga Sakal, ang pagnanakaw ngayon ay level up na no money heist in the no money heist in the land bank and DPWH under the collaboration of politicians in the Congress. Alan Garong, bakit walang followers si Toto? Walang followers? Marami akong followers po. Siwol, maraming followers nanonood. Siwol, may corruption. Sa katunayan nga, 100,000 plus na nga ko, ang subscribers ko eh. May corruption ng mga nakaraan na administration pero mas malakas at malaki ang corruption ng current. Tama. Lahat naman ng administrasyon may corruption pero ito pinakamatindi. Joffrey, Katoto, magandang gabi. Always watching. Nakaka-high blood ang mga nangyayari sa bansa natin. Kawawa ang mga kinabukasan ng mga bata natin. O si Jim H.A. O Jim, tatakutin mo pa ako sa demanda. Oy, hindi naman kita mademanda kasi hindi ko alam pangalan mo. Anyway, wala namang naniwala sa iyo. Conchita si mga congressman, walang kinasuhan. Patawa, Maki Usman. Masi Usman, pwede ba bang kasuhan ng obstruction of justice si Lacson at Soto? Ay, tingnan natin. Depende kung ano paggagawin nila. Mary Jean Andrade, pang matalino lang dito, Sir Toto Tirador. Salamat po. Apolinario M. Sabino Sr. Na ang flood control project engraftment yan ng administration. Joffrey, iwas pusoy lang ang move nila kasi alam na nabubuking na sila. SN, Engineer, next administration, hawakan mo ang DPWH sa secretary. Pag ako mawak niya, naku, walang ibang makalusot ang politiko dyan. Tanggalin na lang nila ako kung gusto nila. Squeezy, hindi lahat ng marine sinungaling. Tama. Hindi naman, wala. Halos lahat ng marine naman talaga totoo magsalita eh. Chrissy Brooks, natatakot si Lacson sa mga marines. Squeezy, Bravo, Davao, baha, sana sunog pa. Walang problema. Pagtapos ng baha, wala naman. Hindi naman nasira ang flood control project. Ang sunog tapos na, fire out na. Lagalag, Bungasius, walang salita. Yan, ping na yan. Kupal yan. Tama ka, Lagalag, Bungasius. Kevin Jan, dapat na talaga mag-people power na po para matigil na ang kalapastangan nila sa bansa natin. Pinapaikot lang nila ang mga tao, ninanakaw nila ang pera ng bansa. JMHA, tinalikuran na nga ni Toto si Percy. Anong tinalikuran? Hinahabol ko pa nga yung hinahabol ko pa nga si Bantag eh. Squeezy, ipatolpo si Gutesa. Ipatolpo natin si JMHA. Ipatolpo ko rin ang anak ni Tolpo na si Ralph Wendell Tolpo na umiinom ng laki-laki ng inom. Grabe. 6.7 million kung mag-gimmick sa Las Vegas, Nevada. Cadence, Mix Vlogs, 51. Good evening po, Idol Doc, Attorney, Sir. Masyado nang kasi halata yan, Sir, si Lacson at Soto. Kaya dapat lang
bumaba na lang yan sila. Walang silbi yan sila sa bayan, walang nakikinabang sa Senado. Apolinario Sabino Sr., yan ang tama. Makabayan ka. Helen Baguio, Wilfred Dads, tanga. GMHC, balimbing yan si Toto. Balimbing ba? Patawa ka. Cassandra Daisy Atty. Toto, hersi ka daw, sabi ni Luistro. Pero pasuspended ngayon ay si Kapil ng ombudsman. Nasuspended na si Kapil. Squeezy, Marcoleta, Asong Ulol. Asong Ulol ba? Hindi. Asong kung kumahol ay katotohanan. Vicente Tiaga, Tiaga, good evening sir. Sobra na talaga ang pambubulusabos nilang Marcos at Romualdez sa mga Pilipino. Helen Baguio, good evening. Ross Peloteo, akano naman si Atty. Henry Peloteo na kaibigan ko. Olengelo, Dr. To, sino ang tingin mo pwede makalaban ni Sara? Nako, si Romualdez natin, pagpipilitan nila. Bobby Admain, plano ng BBM, lihis ang kwento. Dapat kumilos na tayo para mapaalis ng mga kawatan. Richard De La Cruz, good evening po, may kudita na Senado bukas. Tulong, nag-resign na si Ping kasi pinagkaisahan na siya ng mga buhaya at tuko sa Senado. Yun, maraming mga buhaya dyan sa Senado. Miles Channel, yung mga question of credibility ni Master Sergeant Gutesa, sabihin ko sa iyo, ang isang isang intel operative, hindi yan nagbibigay ng statement kung hindi 101% at hindi lang galing sa asset, kundi siya mismo. Tama po kayo. GMHA, pagsikat lang importante sa iyo, Toto. Yun, may ang goal mo. Ay, naku. Richard De La Cruz, may kudita na ba sa Senado? Sa tingin ko bukas bago ng Senate President natin. Patricia Purumuto, Marcos should resign. GMHC, si Kapersi, tapos na po, nisentensyado na po GMHC ang mga akusado. Maliban na lang kay Bantag at saka yung isa. Okay? Madali na lang yon. It's all about money, Katoto. So Glenn Pirater, file a case with your group if you have enough evidence. I'm sure many lawyers will volunteer. Cassandra Daisy, Vice Ganda, mumurahin na rin ba si Risa? Cassandra Daisy, Marine sent through hell sa training. They will fight for us Filipinos. Kevin Jan, posibleng di bumaba yan kung ang military at ang pulis ay kumampi na sa mga tao. Yan lang ang pamamaraan para sila makababa. People power na talaga ang dapat mangyari. Yan lang ang lunas. Magkaisa lang ang baguhin natin konstitusyon pa magka-people power. Hindi na yung konstitusyon natin i-improve natin yung ngayon. Diyos akala nila walang katapusan ang karakutakan nila. Cassandra Daisy, si Ipatolpo, si Irich Tolpo, sometime we can bend the law. Squeezy, Barzayad. GMHC, mag-replika ka, Toto, para umayos utak mo. Maayos pong utak ko, GMHC. Sa iyo lang siguro hindi maayos. Lingo, paano na lang kung walang kumukontra sa mga kawatan na yan? Kawatan, 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 oh, kawatan! Kawatan, kawatan, kawatan. Okay, so yan lamang po ang ating ngayon at maraming salamat po sa inyo. Paki-share, paki-like, at para naman magaganahan tayo at paki-forward sa lahat ng kakilala at kaibigan ninyo. At para kung dumami tayo, magiging 10 million subscribers ako, tayo na maging presidente ng Pilipinas. Babaguhin natin Pilipinas. Gagawin natin ang mga tao na ang mga huwis, maghusga sa lahat ng korte. At tao na rin magdesisyon sa lahat po na Fiscal's Office at lahat ng Ombudsman's Office. Salamat po. Magandang gabi po.